Hindi ako sumasang-ayon. Bakit ikaw lang ang pwedeng magpasya na makipaghiwalay? Ano bang mali ang nagawa ko? PJ, ang aking kasintahan. Matapos ang 4 na taon ng kanyang walang humpay na pagsisikap. Sa wakas ay pumayag akong makipag-date sa kanya. Ngunit nang magkakasama na kami, doon ko lang natuklasan. May isang tao sa tabi niya, na labis niyang mahal palagi. Gumagawa ng gulo ang kanyang unang pag-ibig. Ako ay takot sa kamatayan. Desidido akong hiwalayan siya. Bitawan mo na. Hindi ko magagawa. Hindi pwede. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil sawa na ako. Sawa na ako sa iyo. Yung bigla na lang nagiging madugo ang sitwasyon. Walang anuman. Bakit hindi pa lumalabas? Ay naku, okay na. Walang anuman, mag-relax ka lang. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Aking maliit na ideya. CJ, huwag na umiiyak. Anong gagawin natin? May nakalaan na para sa atin ang langit. Siguradong walang masyadong masama. Ayos pa rin naman ang lahat. Paano nangyari ito? Walang masama sa tao. Nailigtas siya. Napakabuti. Buti na lang walang masama. Buti na lang walang masama sa tao. Buti na lang walang masama sa tao. Kung sakaling may mangyari man, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Ako rin, hindi ko mapatawid ang pader na iyon. Xiaoyi. Aji. Pupunta ako para tingnan. Bairan. Maganda kang bata. Pero nakita mo rin, ang pagmamahal ni Xiaoyi kay Peiji. Kailangan mong ipagpatuloy ang relasyon mo kay Peiji. Baka sa susunod na pagkakataon, talagang maiiwasan niya na makabalik kay Mei. Sila ay lumaki ng magkasama. Dapat talaga silang magkasama. Pangunahing pinili ka ni Peiji dahil lamang sa kabataan at ligaya. Kapag siya'y nag-mature, baka makasama pa rin siya kay Xiaoyi. Bairan, ang mga susunod na sasabihin ng tiyahin, maaaring makasakit sa iyo. Ngunit, ikaw, maaari mo bang tulungan si Peiji at Wenyi? Aking sariling anak, alam ko, si Xiaoyi ay nakaranas ng napakalaking insidente. Si AG ay tila walang pakialam. Ngunit sa katotohanan, labis siyang nag-aalala. Sa kabila ng lahat, silang dalawa, iyan ay pagkakaibigan mula pagkabata. Ano ang ipapaliwanag mo sa kanya? Hindi ako pumayag na magsama sila noon. Ikaw nga, sinabi mong hayaan ang mga kabataan na pumili. Ngayon, ano na? Kung noon, ay matibay na hindi sila pinagsama. Saan naman nagmula ang sitwasyong ito? Ano? Ngayon, sinisisi mo na naman ako. Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan? Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Anong silbi ng pagsisisi sa akin? Peijai, huwag kang lumapit dito. Muli, huwag kang mag-alala. Agad ako. Huwag kang magalit. Ano man ang nais mong sabihin. Pag-usapan natin ng maayos. 3 taon na kaming magkasama ni Peiji. Ngunit sa loob ng 3 taon na ito, tuwing nagiging malapit kami, si Wenyi ay nagiging depressed. Uminom na siya ng di bababa sa 10 beses ng sleeping pills. Pumunta na siya sa 7 beses sa rooftop. Nanghiwa na siya ng 5 beses sa braso. Sa tuwing may problema siya, si Peiji ay palaging nagsisisi at nakakaramdam ng guilt. Ang aming relasyon ay lihim na nililigawan. Para kaming mga underground worker. Para akong isang lihim na minamahal na hindi makalabas sa liwanag. Lumipas ang 3 taon ng ganito. Kakaunti lang ang nakaalam na nagpakasal na kami ng lihim. Pero noong araw ng kasal namin, biglang lumabas si Wenyi mula sa walang alam kung saan. At nagpakamatay sa harap ng lahat gamit ang hiwa sa pulso. Dugo ang lumabas sa sugat. Agad siyang dinala sa ospital. Dugo pa rin ang dugo. Tumakbo ka. Tawagin mo ang tao. Hang Quan Xiao, ikaw ang nagsuporta sa kanila na magkasama. Hindi ko kailanman sinang-ayunan iyon. Ngayon ganito na ang sitwasyon. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ang mapagmahal na ina ay nagiging sanhi ng pagkasira ng anak, kaya ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang tunay na tito at tita. Hindi niyo na kailangang magsalita. Maghihiwalay na ako. Dahil wala nang problema si Wenyi. Uwi na ako. Medyo pagod na ako. Wala nang problema ngayon. Walang problema. Ang galing. Ngayon ayos na.
Hindi ka pa bababalik ngayong gabi. Sige na. Kahit maghiwalay na tayo. Hindi na ako mag-aalala kung babalik ka o hindi. Bairan. Gusto kita. Kahit hindi ka pumayag, ipupursige pa rin kitang makuha. Ang pangalan ko ay Paige. Nakilala ko si Paige noong kolehiyo. Sabi niya, siya ang unang mahal ko. Noong kolehiyo, inagaw niya ako ng matagal ng 4 na taon. Pagkatapos ng graduation, sinundan niya ako sa lungsod kung saan ako naroroon. Nakita ko ang kanyang pagtitiyaga. Kaya't pinilit kong sumagot sa kanya. Kung alam ko lang na mayroon siyang kaibigang nag-iisip na magpakamatay. Noon pa man, hindi sana ako nakipag-ugnayan sa kanya. Ranyan. Sobrang pagod ako. Talagang sobrang pagod ako. PJ, hindi tayo bagay. Maghiwalay na tayo. Ranyan, ano nang sinasabi mong hindi bagay? Binabola mo yata ako. Dahil ba hindi ako nakabalik nitong mga araw na ito? Rang, makinig ka sa paliwanag ko. Si Xiaoyi siya. Tumigil na. Huwag mo nang banggitin si Wendy sa akin. Ngayon ay anong ginagawa mo? Ngayon, pag naalala ko siya, nagsusuka na ako ng natural. Kasama na ikaw ay nainis din. Hindi ito tungkol sa iyong matalik na kaibigan. Dahil lang sa pakiramdam ko. Nakapagkasama kita. Nasisira ang buhay ko. Nasisira ang buhay ko. Bairan, kami ay magkasama sa kolehiyo ng 4 na taon. Nagtatrabaho ng 3 taon. Dahil lang sa pag-aalaga ko kay Wendy ng ilang araw. Sinasabi mo bang buong buo akong tinatanggihan? Kumusta naman ako sa'yo? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Mahal kita. Ranyan. Ang mahal ko ay ikaw. PJ. Ang iyong pag-ibig ay masyadong mabigat. Kasama pa nito, ang posibilidad na magdugo anumang oras. Ang iyong pag-ibig ay para akong mabuhay araw-araw. Talagang maganda ang samahan natin dalawa. Nasa ilalim ng anino ng kasalanan. Pasensya na. Mahilig akong mabuhay. Hindi ko kayang maglaro ng ganitong laro ng puso. Ran. Huwag. Ibinigay ko na sa'yo ang singsing. Maghiwalay tayo ng maayos. Hindi ako sumasang-ayon. Bakit ikaw lang ang may karapatan na magpasya? Ano bang pagkakamali ko? Dahil ba inalagaan ko si Wendy ng ilang araw? Mahalaga ang buhay dito. Ran. CJ, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil sawa na ako. Sawa na ako sa iyo, na palaging nag-aaksaya ng sarili. Sawa na ako sa katotohanan, na ikaw ang unang humabol sa akin. Ngunit sa huli, kayo ng pamilya mo, na parang lahat ay dapat lang. Parang tinitingnan mo ako bilang isang third party. Mas ayoko na ito ngayon. Araw-araw akong nag-aalala at natatakot. Ako. Nakita ko si Wendy, na nagtagumpay sa pagpapakamatay. Rang. Hindi ganito ang nangyari. At pagkatapos, kayong lahat kasama ka. Ay tumingin sa akin ng may galit, na parang, ang aming maliit na ay napakabait na bata. Kung hindi dahil sa iyo, paano siya magiging ganito? Na may ganyang mga mata na nakatingin sa akin. PJ, ang iyong pagmamahal ay parang arsenic na nasa pulot. Natatakot akong mamatay, hindi na ako kakain, okay ba? Bitawan mo ako. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng pulis. Ihaharap kita sa kasong iligal na pagkulong. Ang mahal ko ay ikaw palagi. Wendy siya. Siyang may sakit lang. Babantayan ko siya ng ilang araw. May sakit. Dapat ay psychiatrist ang hanapin. Hindi ang walang hanggan mong pagpapahintulot. At ang walang kondisyon na pag-atras ng buong pamilya mo. Ayaw ko na ring magsalita ng labis. Magbigay tayo ng dignidad sa isa't isa.
Pagod na pagod ako, talagang pagod na pagod, namimiss kita, pati ikaw ba ay pinipilit ako? Ran, nagkamali ako, sobrang pagod na ako, namimiss kita, isda ba ako? Pakiusap, sagutin mo ang telepono. Magsalita tayo ng maayos, okay ba? Pagod na pagod ako. Namimiss kita, pati ikaw ba ay pinipilit ako? Hindi mo ba naiisip na sobra na ito? Tinawagan kita ng napakaraming beses. Nagpadala ng napakaraming mensahe. Wala kang sinagot. Paano mo ako kayang saktan ng ganito? Sinabi ko na sa iyo ng malinaw. Maghiwalay tayo ng maayos. Bakit ganon, Ran? Hindi ito unang pagkakataon na nagpakamatay si Xiaoyi. Dati hindi ka rin naman nagmamatter noon. Saang parte ba ako hindi naging sapat? Sabihin mo sa akin. Pijay, sinasabi ko na sa iyo ng maraming beses. Ang pagmamahal ay hindi laging sagot sa lahat ng problema. Hindi kayang solusyonan ang pagmamahal mo. Ang problema ni Wendy, hindi rin masusolusyonan ang takot ko na si Wendy ay pwedeng mamatay anumang oras. Na nagdudulot sa akin ang takot. Tapos na talaga ako. Ayoko nang ganito ang pakiramdam ng laging pag-aalala. Kuya PJ, nasaan ka na? Kuya PJ, miss na kita. Ranfan, maghintay ka lang sa akin, ha? Tumawag na si Xiaoyi. Ano? Pupunta ako agad. Pasensya na, Ran. Si Xiaoyi, ang kanyang ina, nagsabi na hindi siya maganda. Pupunta ako agad. Malapit nang magsimula ang pelikula. Kung hindi tayo aalis, huli na tayo. CJ, ngayon, samahan natin ang ating maliit na kaarawan. Manood ng pelikula. Tara na. Kuya PJ, nasaan ka? Kuya PJ, namiss kita. Sasagutin ko muna ang tawag. Hello. Okay. Naiintindihan ko na. Masama na, Ran. Umiiral na naman ang depresyon ni Xiaoyi. Gusto niyang saktan ang sarili. Kailangan kong magmadali at tingnan siya. Bakit palaging may napakaraming? Mas mahalaga sa akin. Mas agarang mga bagay. Bakit palaging may isang bagay na masama? Ayos na. Hindi ba siya may sakit sa isip? Hintayin mo akong matapos, babalik ako sa'yo, okay? Hindi okay. Ngayon ay kaarawan ko. Ako ang girlfriend mo. Sige na. Manood ka na ng pelikula. Babalik ako agad sa'yo. Sa lahat ng mga taon, hindi ka pa rin nagbago. Ginoong He, gusto kong magbitiw. Hoy, Bayran, napakahalaga ng proyektong ito. Alam kong naglaan ka ng maraming isip para dito. Sa nakaraang panahon, kapag natapos na ang proyekto, sasabihin ko ito sa presidente, tungkol sa pagtaas ng iyong sahod at promosyon. Sunggaban mo ng maayos ang pagkakataon. Para sa lalaki, isinuko ang matagal mong pinaghirapan. Pundasyon ng iyong karera. Hindi ito sulit. Magandang Ginoo, he. Magpapakasipag ako. Ikaw ang may kasalanan. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Ayaw ni Kuya Peji na bumalik sa tabi ko. Mamatay ka. Mamatay ka. Si Kuya Peji ay akin lamang. Gusto ko ang aking Kuya Peji. Ate Bayran, pakiusap ko sa'yo. Ibigay mo si Judge Peji sa akin, okay ba? Wala siya. Hindi ko talaga kayang mabuhay. Huling beses na ito na sasabihin ko sa'yo. Una, naghiwalay na kami ni Peji. Pangalawa, kung mabubuhay ka o hindi ay sarili mong bagay yan. Wala itong kinalaman sa akin. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag mo akong istorbohin. Nagsisinungaling ka. Umalis ka. Basta't umalis ka na. Mawawalan na ng pag-asa si Kuya Peji. Maaari na siyang bumalik sa tabi ko. Umalis ka na. Wendy, sasabihin ko sa'yo ulit sa huli. Huwag mo akong istorbohin. CJ, hindi ka aalis, di ba? Kung ganoon, mamamatay ako para makita mo. Mamamatay ako sa ilalim ng gusali ng kumpanya ninyo. Gusto kong malaman ng lahat sa kumpanya na ito. Na ikaw, Bayran, ang kumuha ng boyfriend ko. At sa huli ay pinilit akong mamatay. Ikaw, baliw na babae.
Kung mamamatay ka, lumayo ka sa akin. Huwag kang maging sagabal sa paningin ko. Ayos. Kung ganito ang sinasabi mo. Sige, ipapakita ko sa'yo na mamatay ako. Narinig niyo ba lahat? Siya ang nag-utos sa akin na mamatay. Gagawin ko ang iyong kagustuhan. Xiaoyi. 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 Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Bairan. Anong ginawa mo kay Xiaoyi? Napanatag na ang emosyon niya. Sabi na niya sa akin na hindi na siya maghahanap ng kamatayan. Sabi niya pupunta siya para humingi ng tawad sa iyo. Ngayon, bakit naman nagsusubok na namang magpakamatay? Siya mismo iyon. Anong ginawa mo kay Xiaoyi? Lahat ng mali, kasalanan ko. Isa lang siyang pasyente. Yung babae lang ngayon kanina. Pinapakiusapan yung batang babae na lumayo ng husto. Mukhang maganda naman siya. Hindi ko akalain na magiging ganito ka mapanira. Bairan, kailan ka naging ganito ka masama? Ganito mo ba siya kamahal? Na gusto mo siyang mapatay? Bijay, bulag ka ba? Siya mismo ang tumakbo dito para mamatay at mabuhay. Ano nang pakialam ko dyan? Sinabi ko na sa'yo na nakipaghiwalay na ako sa'yo. Hindi siya naniniwala, gusto niyang mamatay. Kailangan ba akong magmakaawa? Sa kanya na huwag mamatay. Hindi naman ako nanay niya. Ano nang pakialam ko dyan? Siya. Kayong dalawa. Parang utak ay napasukan ng tubig. Parang utak ay tinulak ng asno. Talagang likha ng Diyos. Para sa mga baliw. Palagi siyang nagmukhang mamamatay-matay. Di ba ikaw ang nagpapalabas niyan? Alam mong may sakit siya. Patuloy mo siyang pinapabayaan ng walang hangganan. Kapag siya'y nag-aasal, nasasaktan ka para sa kanya. Kapag siya'y nagwawala, ikaw ay sumusuko. Kapag siya'y naghiwa ng pulso, iniwan mo ang iyong fiance para bantayan siya. Ngayon, gusto niyang mamatay sa harap ng lahat. Muli kang lumalabas bilang tagapagligtas. Kung talagang mahal mo siya, bakit mo ako sinundan noon? Kahit na ikaw ang aking fiance. Pero hindi mo rin dapat labis-labisan. Kailangan mong humingi ng tawad kay Xiaoyi. Humingi ng tawad. Gusto ko sanang ipaalala sa iyo. Ang kasal nating dalawa ay dahil sa iyo. Ang pagpapakamatay ng babaeng ito ay hindi talaga natuloy. At saka, matagal na tayong naghiwalay. At saka, hayaan mong humingi ako ng tawad sa taong ito. Na may sakit talaga. Hindi ako sumasang-ayon. Ikaw pa rin ang aking kasintahan. Bairan, maganda ang pagkakagawa mo sa proyekto ilang araw na ang nakalipas. Ngayon ang kumpanya ay itataas ka sa posisyon ng supervisor sa Timog na Sangay. Sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Mahirap makuha ang ganitong pagkakataon. Interesado ka ba? CJ, tingnan mo, aalis na ako. Bairan. Nakarating sa Timog, parang nagsimula na ang lahat ng bago. Pinalitan ko na ang number ko sa lokal. Binlock ko si PG sa WeChat. Akala ko ang lahat ng kabaliwan ay malilibing kasama ng distansya at panahon. Hanggang 1 linggo ang lumipas. Dumating si Tianjin Mei. Ran. Gising, ang gumagamit ng cellphone na 1011-20 ay nag-follow sa streamer. Parang isang bata, Pigstrotter Rice, kahit na tao ay kasama pa rin. Parang isang bata. Ikaw ay umiiwas sa akin, Pigstrotter Rice ay kasama pa rin. Narito na ang Pigstrotter Rice. Mabaliw na ako. Ran. Huwag kang tumalon. Huwag tumalon. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Sa langit at lupa, Diyos ko, yung babae na tinatawag na Bairan ay sobrang walang puso. Sa langit at lupa, Diyos ko, masyadong matigas ang pagmamahal niya sa akin. Sa langit at lupa, Diyos ko, pinili niya ang mas mapanganib na landas. Dapat hindi na ako nakikialam sa pagmamahal niya sa akin. Masyadong matigas si Wenny. Pinilit niya ang lalaking mahal niya na magpatalo, gaano siya katigas ang puso. Gumagamit ng telepono 1011 ang sumubaybay sa host sa susunod na live. Gumagamit ng telepono 1, hindi ko dapat pinaparamdam sa iyo na ikaw ay naapi. Makakatanggap ka ng paalala. Ito si Kaikai at Bairan, lumabas ka na at magsalita. Ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mahalaga. Basta't bumalik ka.
Susunod, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Kung siya'y mabubuhay o mamamatay sa hinaharap. Hindi ko na pakialamanan. Sige, pakikialaman ko ulit. Ako'y apo. Walang gulo, napakahalaga ng buhay. Una, ayusin natin ang relasyon para mapanatili siya, kung talagang tumalon ka. Walang gulo, napakahalaga ng buhay. Makakabuti ba ang konsensya mo sa buong buhay mo? Mapapanatag ka ba sa konsensya mo sa buong buhay? Darating na ang kanin na may baboy. Hiling ko lang, sagutin mo ako, pwede ba? Kung hindi, bababa ako dito. Talaga bang kayang-kaya mong panoorin ako? Na bumaba dito, Chen Chen. Tunay bang kayang-kaya mong iwanan ako? Kalma lang, ang tao ay buhay ang nakasalalay. Unang ayusin natin ang sitwasyon kung talagang susubukan mong tumalon. Alam mo kung gaano kita kamahal, Dandan. Talagang pipilitin mo ba akong mamatay? Kung mamatay ako, ikaw ang gustong makita. Kaya mamamatay na lang ako. Basta't masaya ka, okay na ako. Iisa lang ang paraan, muli. Yung tao na tumalon sa bintana, mahal na mahal kita, Ranran. Kay Higiwo, hindi tama ang moral na panggagahasa ni Mingran. Kay Higi, kahit na hindi tama ang moral na panggagahasa ng lalaki. Pero, sobrang matapang din ang dila nitong babae. Nahanap ako ni Ranran. PJ, para bang naipit ang utak mo sa pinto? O natadyakan ka na ng asno? Dumating na si Tianjin Mei. Si Tianjin Mei ay pinabayaan ng baliw na si Wenyi. Wang at Bairan, lumabas ka na, tuluyan nang naisaayos ang kapalaran mo sa 7 antas ng pag-akyat. Anong hindi pagkakaintindihan ang hindi mo maayos kay Ranran? Anong hindi pagkakaintindihan ang hindi mo maayos muna bago tayo mag-usap? Tama sa langit at lupa, nga. Tama sa langit at lupa, nga. Sa wakas ay hinanap mo ako, talagang nagpakasasa. Tama sa langit at lupa, mahalaga ang buhay ng tao. Una, ayusin natin ang relasyon, talagang nagpakasasa. Makakabuti ba sa konsensya mo ang mga nangyari sa buhay mo? Pumunta ka na, pero talagang tumalon ako sa langit at lupa, tama ba ako? Pumunta ka na, pero tama ba ako? Pumunta ka na, pero mahalaga pa rin sa'yo ako, tama ba? Sa buhay mo, makakaramdam ka ba ng konsensya? Gumagamit ng telepono 1011-20 ay nag-follow sa host, makakatanggap ng notification sa susunod na live stream. Gumamit ng telepono 1011-20, magkaayos na tayo, makakatanggap ng notification sa susunod na live stream. Gumagamit ng telepono 1011-20 ay nag-follow sa host, makakatanggap ng notification sa susunod na live stream. Umalis ka, hindi ko na talaga kayang mabuhay, Ranran. Tumahimik ka. Walang problema, ibig sabihin, ang bawat tao ay may halaga, kahit gaano man ito kaliit. Walang problema, ibig sabihin, kung talagang may kakayahan ka, tumalon ka na. Walang problema, kung may kakayahan ka, tumalon ka na. Walang problema, ibig sabihin, ang bawat tao ay may halaga, kahit gaano man ito kaliit. Ang yaman ay maaaring mawala at muling bumalik, ano bang malaking bagay dito? Kung mawawala man, babalik pa rin ako, kung magmumukha man akong nag-aalala. Narito na ang pig's trotter rice. Akala mo ba patay na ako? Magiging nagkasala at naguguluhan ako. Narito ako, kakaiba. Ako'y isang mangmang, ako'y labis na naantig at umiiyak. Ako'y isang mangmang at pagkatapos ay maghihiganti ako habang buhay. Magkomento lang. Eto, ano nang pakialam mo, talagang namumuhay ka sa iyong mga ilusyon? Ano nang pakialam mo, coincidence, hindi ba, ako rin ay isang probinsyano, nandito rin ako para magkomento. Ngayon, ang nararamdaman ko lang ay, ikaw ay isang ganap na, walang pag-asa na sobrang cute, duwag, tamad. Para sa isang babae, handa kang mamatay at mabuhay. Bata na may espiritu, nandito na. Xiao Shuzi, yo, ano nang ginagawa natin? Gusto na niyang tumalon. Sobrang kasalanan. Ganito ang sinasabi ng babae. Talagang gusto na niyang tumalon. Siguradong mamamatay na siya. Tama nga. Ikaw at si Wenyi. Laging nagpuputol ng pulso at nagbabangga ng sasakyan. Palaging ginagamit ang buhay. Para takutin ang iba, ang cute na babae. Talagang, isang pambihirang kakaibang pares na nilikha ng langit at lupa. Baliw na babae. Mga tao sa gusali, palagi ninyong ginagamit ang buhay para takutin ang iba. May katbing, ginagamit ninyo ang buhay para takutin ang iba. May katbing, bagaman mali ang moral na pananakot ng lalaki, sobra naman ang pang-aasar ng babae. Ang babaeng ito ang sobrang matapang magsalita, kayong dalawa. Shu City Azuoje, basta, hindi siya natatakot na ma-stimulate, sumabog lang. Shu City Aliaoje, talagang hindi siya natatakot na magpanik, tumalon lang. Shu City Aliaoje, basta, agad siyang mag-alis sa akin, wag na siyang magpumilit dito. Shu City Aliaoje. Baba na, sa loob ay may masamang hangarin, nandito lang para makasira ng mundo. Nakakainis na ako, pwede ba? Yan yu Chang Yang So, nakakainis na ako, pwede ba? Kailangan talaga siyang tumalon. Ang babaeng ito sobrang pilya. Ding! Yu ay tumalo na, ang babaeng ito sobrang pilya. Dalawa gamit. Sigaw ng ulan sa Yangsaw, bakit siya sobrang pilya, ang lalaki. Sigaw ng ulan sa Yangsaw, bakit siya sobrang pilya, talagang mahal mo siya, kung ako siya, matagal na sana. Talagang mahal mo siya, kung ako siya, matagal na sana. Talagang mahal mo siya, kung ako siya, matagal na sana siyang niyayakap habang umiiyak. Ganito lang ba ang galit mo sa akin? Walang kapantay na ganda, sobrang tanga sa pag-ibig, wala ka bang kaunting isip? Sinasadya kitang kamuhian. Sinasadya ko kayong kamuhian. Mga baliw na tanging buhay ang ginagamit na sandata. Kapatid, makinig ka sa akin, bakit hindi ka makipaglaban para sa iyong dangal? Sumayaw ka.
Makipaglaban para sa iyong dangal, sumayaw ka. Mabilis, tumalon ka na. Ang usok at ulan ay umaawit, paalam sa mga narito na nag-aaksaya ng oras. Ang mga narito ay nais ding mag-aksaya ng oras. Ang mga narito ay nais ding makapanood. Kapag tumalon, tapos na ang lahat. Walang kapantay na ganda, tapos na ang lahat. Walang kapantay na ganda, ayaw ko, salamat sa iyong pamilya. Kung may mangyaring masama, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ano ang nangyayari? Baliw. Lahat sila'y baliw. Narito na. Tama nga, magkaibigan mula pagkabata. May sira ang ulo. Sobrang sira. Ran. Sa wakas, natagpuan kita. Bakit ka nandito? Mabilis, umalis ka na. Ran. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinilit ka. Sisi ko ito. Ranyan. Kung hindi ka paalis, tatawag ako ng pulis. Ranyan. Huwag kang tumawag ng pulis, Ranyan. Alam kong mali na mali ako, Ranyan. Hindi ako dapat na makidnap ni Wenyi. Hindi ko dapat paulit-ulit na pinapaluha ka. Paulit-ulit na pinapahiya ka. Ranyan. Sa 3 buwan na ito nawala ka. Araw-araw akong nabubuhay. Parang nasa impyerno. Hindi ko makita ang iyong mukha. Walang balita mula sa iyo. Hindi ko marinig ang iyong boses. Talagang nawawala na ako, Ranyan. Sinubukan kong kalimutan ka. Sinubukan ko ring magsimula muli. Ngunit hindi ko talaga magawa. Talagang hindi ko magawa. Pagbukas ng mga mata ko, ikaw ang nakikita. Pagsara ng mga mata ko, ikaw pa rin. Para kang nakaukit. Sa aking kaluluwa. Ranyan. Ranyan. Ayaw ko ng kahit ano. Ayaw ko na rin ang kumpanya ni Pei. Sinabi ko na rin kay Wenyi. Ikaw lang ang gusto ko. Magsimula tayong muli, okay lang ba, Ranyan? Ranyan. Pumunta tayo sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Doon tayo magsimula muli. Gusto kong punan ang kakulangan mo gamit ang aking buhay. Gamit ang buong buhay ko. Para mahalin ka. Tanging mahalin ka lang. Kapatid na si PG. Pang brother PG. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Para sa cute na ito. Kaya mo nang iwanan ang pamilya. Ganyan ka. Anong silbi ng buhay ko? Huwag. Totoo bang ayaw mo na sa akin? Para lang dito sa maliit na cute. Talaga bang ayaw na niya sa akin? Huwag, Wenyi. Hindi. Huwag. Huwag naman. Kuya Peji. Wala talaga siyang pagmamahal sa'yo. Katatapos lang niyang magduda. Ayaw niya sa'yo. Ako lang. Ako lang ang handang magbuhos ng dugo para sa'yo. Mamatay para sa'yo. Ang aking dugo. Ang aking buhay. Lahat ay para sa'yo.
Ulian, Lai. Nasiraan ka na ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin? Gusto mo bang mapatay na ako bago ka magsawa? Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako, pwede ba? Ano pa ba ang gusto mong gawin sa akin? Para mapalaya mo na ako. Gusto mo bang mamatay ako sa harap mo? Kuya, gusto ko lang na makasama ka. Gusto ko lang na makasama ka. Hoy, 120 ba ito? May 2 baliw dito na nag-iisip magpakamatay. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan nito. Tingnan mo ang kamay ko. Buksan mo ang mata mo at tumingin. Tingnan mo ito. 6 Yao Yuan. 6 Yao Yuan. Kahit sa kabilang buhay, hindi kita palalayain. Ran. Gusto mo bang mamatay ako? Sige, tatalo na lang ako mula rito. Hindi. Anong kabaliwan na naman to? Huwag. Susuportahan kita. Bakit hindi mo ako matulungan? Bakit? Bakit hindi mo ako matulungan? Sabihin mo sa akin. Ran. Sobrang sakit ko. Bakit hindi mo ako mahal, Ran? Sabihin mo sa akin. Bakit hindi mo maibigay? Ang gusto ko. Sabihin mo sa akin. Ran. Sobrang sakit ko. Huwag. Gusto kita, Bairan. Kahit na nagdeklara ako, tinanggihan mo ako. Gusto rin kita. Sa buhay na ito, ikaw lang ang pinili ko. Bairan. Kailan ka naging ganito ka masama? Ran. Alam kong nakikita mo. Mababaliw na ako. Ran. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ako'y nababaliw. Nakipagtalo sa isang baliw. Panahon na para putulin ang ugnayang ito. Pumili ng PJ. Sinusulat ko sa iyo ang liham na ito. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan o pag-urong. Kundi humingi sa iyo. Napalayain mo ako. Iniiwasan kita at binlacklist kita. Maging handa akong gumamit ng pinakamalupit na salita. Upang saktan ka. Akala ko maintindihan mo ito. Natapos na talaga tayo. At wala nang posibilidad. Ngunit ginamit mo ang pagtalon mula sa mataas na lugar. Gamit ang iyong buhay. Upang gawing isang taksil na tinik sa aking buhay. Natatakot ako sa iyong taos pusong damdamin. Mas natatakot ako sa iyong walang pakialam. Pagod na ako. PJ, hindi ako ang iyong tagapagligtas. At hindi rin ako ang iyong lubid na pang-ahon. Para sa akin, ikaw ay parang init na nakikita ko sa iyong mga mata. Hiling ko sa iyo na huwag mo akong saktan. Tulad ngayon, hiling ko sa iyo. Pakawalan mo ako. Kaya't hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang mo ang ating mga munting, magandang alaala at tuluyan mo akong pakawalan. Mula ngayon, mataas ang bundok at malalim ang tubig. Magiging masaya tayong pareho. Binyang, binabati kita sa loob lang ng 2 buwan. Matagumpay kang na-promote bilang supervisor sa branch. Tunay ngang hindi ako nagkamali sa iyo. Magpursige ka pa. Mas marami pang oportunidad para sa promosyon sa hinaharap. Salamat, Ginoo He. Magpapakasipag ako.
Anong nangyayari? Bakit parang palaging nanghihina ang ulo ko nitong mga nakaraang araw? Dai-dai. Dai-dai. Nagising ka na. Bakit nandito ako? Dinala ka ng boyfriend mo dito. Boyfriend? Wala akong boyfriend. Hindi ka ba niya boyfriend? Noong ikaw ay nakatulog, palagi siyang nakaalalay sa'yo. At sobrang kabado pa nga. Akala ko boyfriend mo siya. Anong ibig mong sabihin hindi ikaw? Asawa, okay ka lang ba? Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Nandito pa ang tao. Nagmamadali ka bang mag-reincarnate? Liu Buki, talagang ikinalulungkot ko. PJ. Hindi ako. Hindi mo ako nakilala ng tama. Patuloy ka pa ring sumusunod sa akin. Paano mo naman ako pakakawalan? Ako. Wala akong. Ako. Bakit ka pa rin? Nandito sa harap ko. Pinagsusumikapan kong kalimutan ka na. Ang kulay. Kailangan mo naman akong bigyan ng konting oras. Simula nung nakita kita last time, yung mga sinabi mo sa akin, hindi na ako muling lumabas sa harap mo. Gusto ko lang sanang tignan ka sandali at umalis na. Pero noong time na yun, nakita kitang nahimatay, kaya wala na akong magawa pa. Pasensya na. Alam ko ayaw mong makita ako. Dapat sana ay umalis na ako. Matapos kong dalhin ang lugaw bago ka magising. Ngunit hindi ako maingat. Nabuhos ko lahat. Gusto mo bang uminom? Gagawa ako ng bagong mangkok para sa iyo. Hindi na kailangan. Alam ko. Ingatan mo ang sarili mo ah. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kailangan mong magpahinga at huwag masyadong magpagod. Buntis ka, alam mo ba? Buntis. Nga. 2 buwan ka ng buntis. Buntis si Ranran. Ang ultrasound ni Ba Xiaoji ay nagpapakita. Talagang buntis ka na ng 8 linggo. Ultrasound. Kung gusto kong ipalaglag ang batang ito, anong mga paghahanda ang kailangan? Kung ayaw ng bata, dapat maghanda ng mga hakbang para dito. Ang embryo ay nagsimula ng magkaroon ng anyong tao. Sinasabi mong huwag kaya huwag. Kayo mga kabataan ngayon, talagang walang responsibilidad, di ba? Hindi tamang dumating ang batang ito. Kung ipapanganak siya, iyon ang talagang walang responsibilidad. Kung talagang balak ninyong ipalaglag, unang pagpipilian ang medikasyon na pagtanggal ng pagbubuntis. Kung kinakailangan, kasabay nito ang operasyon. Pero iminumungkahi ko. Mag-isip-isip ka pa rin. Hindi na kailangang mag-isip pa. Nakapagpasya na ako. Sige na, iginagalang ko ang desisyon mo. Pasensya na, baby. Hindi ko maaring hayaan na wala kang kumpletong pamilya pagkapanganak mo. Mula sa simula pa lang. Ranran. Ranran, wala akong ibang ibig sabihin. Ito ang binili kong nutritional supplement para sa'yo. Kunin mo na ang mga bagay. Aalis na ako agad. PJ, sinabi ko na sa iyo ng malinaw. Bakit mo ako pinipilit na lumipat muli? Kailangan bang umiwas ako sa iyo para tumigil ka? Huwag kang magalit. Sang-ayon ako sa iyo. Hindi na ako gagawa ng anumang mga labis na kilos. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Paano ko sasabihin? May bahagi rin ako sa kasalanan. Ibig sabihin, may obligasyon din akong alagaan ang bata. Paano mo nalaman tungkol sa batang ito? Nakarinig ako sa ospital 2 araw na ang nakalipas. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ko pinipilit na manatili ka sa aking tabi. Pero paano ko sasabihin? Ako rin ang biological na ama ng bata. PJ, sasabihin ko sa iyo, ang batang ito ay hindi pwede sabihin sa kanya.
Kailangan kong ipalaglag ang bata na ito. Baka ma-stimulate siya at mag-wild ulit. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng gawin niya. Basta hindi ko pwedeng tanggapin ang mga bagay na ito. Kunin mo na. Kung makita pa kita uli, na nakaharang sa baba ng apartment ko, mas lalo lang akong tatakbo palayo. Pagdating ng panahon, huwag mo na akong asahang muling makita pa. Itong babaeng ito, akala niya gusto niyang gamitin ang anak para pigilan si Brother PG. Hindi niya magagawa. Si Brother PG ay para lamang sa akin. Akin lang ito. Alam ko ang tungkol dito. Ran. Sobrang sakit. Xiaoyi, anong ginagawa mo? Peiji, kuya, niloko mo ako. Sabi mo, hiwalay na kayo niya. Bakit ka pa nananatili sa lungsod na ito? Hindi ba? Gusto niyang gamitin ang anak sa tiyan niya para pigilan ka. Ako ang kusang loob na nanatili dito. Hindi ito tungkol kay Ranfan. Huwag kang matakot. Dadalhin kita ngayon sa ospital. Hindi ka magkakaroon ng masamang epekto. Huwag kang pumunta. Kung hindi, magsasagawa ako ng aksyon sa harap mo. Alam mo yan. Palagi kong tinutupad ang aking mga salita. Kung susubukan mong pumunta ngayon, magsasagawa ako ng aksyon para makita mo. Hindi mo na ako makikita muli pagkatapos nito. Sige, mamatay ka na. Pang Brother PG, hindi mo man lang inaalintana ang pagkamatay ko. Talagang hindi na niya ako mahal. Wala na rin siyang pakialam sa akin. Hindi mahal niya ako. Siguradong dahil sa bata sa tiyan ni Bairan. Siguradong ganito talaga. Nagising ka na. Sabi ng doktor, walang masama ang bata. Huwag mo nang sisihin si Xiaoyi. May depression siya. Hindi niya makontrol ang sarili. Hindi niya sinasadyang mangyari ito. Kung okay ang bata, ibang usapan na iyon. Pero ngayon may kailangan akong gawin. Kailangan kong tumawag ng pulis. Ran. Sige, sa pagkakataong ito, kalimutan na natin ito. Basta't wala ka namang ibang ginagawa. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Sinasalita ko na, hindi na ito maulit muli. Ayos ba? Ano ang gagamitin mo para makapagbigay ng garantiya sa akin? Ngayon, siya ay nagmumungkahi ng pagpatay. Sa isang iglap, maaari akong mawala ng buhay. Kung siya ay may sakit, dapat siyang dalhin sa mental hospital. Hindi siya dapat nandito na nagdudulot ng pinsala. May sakit si Xiaoyi. Alam mo rin iyon. Bakit ka palaging nakikipag-ugnayan sa isang pasyente? Kung may sakit siya, karapat-dapat ba na siya ay itulak pababa ng hagdan? Kung may sakit siya, para sa akin, karapat-dapat lang nagawin ko iyon. Walang problema. Para bang walang nangyari. Kung gusto mong palugdan siya, ay sa iyo na iyon. Walang kinalaman ito sa akin. Ayokong palugdan siya. Umalis ka dito. Ran, huwag kang ganyan, okay? Aji. Narinig ko na magiging lola na ako. Mom at Dad, bakit kayo nandito? Nang marinig namin ng iyong tatay, na magkakaroon na ng apo, sobrang saya namin dalawa. Agad umupo sa pinakamaagang eroplano na dumating. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Pei sa siyam na henerasyon. Sa wakas ay may anak na. Mom at Dad, paano niyo nalaman? Kahit sila ay alam na. Mukhang mahirap na tanggalin ang bata ngayon. Ajay, anong reaksyon mo ito? Hindi mo ba kami kayang lokohin? Buwisik na bata. Ran. Bakit ka nandito? Nasaan si Xiaoyi? Nasaan ang apo kong lalaki? Aji, hindi mo ba sinabi sa amin? Nahiwalay na kayo niya. Kung malaman ni Xiaoyi na ikaw at siya ay nandito pa rin na nagkakalituhan, ano sa tingin mo ang iisipin ni Xiaoyi? At saka, buntis pa si Xiaoyi sa anak mo. Buntis na rin si Wenyi. Magulang. Ano ba talaga ang sinasabi niyo? Si Ran ang buntis. Hindi. Kuya Peiji. Kuya Peiji, may magandang balita ako sa'yo. Wala talagang nangyari. May magandang balita ako sa'yo. Buntis ako. Iyan ay anak mo. Imposible yan. Wala tayong ginawa. Paano magiging imposible? Hindi ba ako pwedeng mabuntis ng anak mo? Buntis ako ng anak mo. Hindi. Jai, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Xiaoyi, buntis na siya ng anak mo.
Bakit ayaw mo pang aminin? Kami ang pamilya Pei. Hindi mo maaring gawin ito, na walang konsensya. Hindi naman. Buwisit na bata. Lumapit ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Seryoso naman. Si Byron ba? Kailangan nang magpa-check up. Pagkatapos ng check up, walang problema. Pwede nang gumamit ng gamot para sa medikal na pagtanggal. Sige, naiintindihan ko na. Maniwala ka sa akin. Talaga, hindi ako nagsisinungaling. Kuya Peiji. Totoo, hindi kita niloloko. Ginoong Bai. Ginoong Bai. Ang gulo na ito ay hindi para sa akin. Hindi ko napapayagang. Madumihan ako kahit kaunti. Ginoong Bai. Dito. Unang kahon ng gamot pang-aborsyon. Uwi ka na at mag-self-medicate. Pero pagkatapos ng 2 araw, kailangan mong bumalik sa ospital para inumin ang pangalawang kahon ng gamot. Salamat. Ranyan. Natapos na ang check-up ni Ranyan. Ano sabi ng doktor tungkol sa bata? Ayos lang. Sa loob ng 2 araw, maaari na siyang muling ipanganak. Magkakaroon siya ng mas magandang pagpipilian. Ano bang ayos? Wala namang ama. Bastardo. Kuya Peiji. Ang nasa tiyan ko ay anak mo. Hawakan mo ang ating sanggol. Parang tinadyakan niya ako. Sinasaktan siya ng bata. Parang hindi siya buntis. Mukhang may iba siyang ginagawa. Anong klaseng hangin ito? Ruan-ruan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bata sa kanyang tiyan. Maaaring hindi ito kanya. Marahil ay sa iba ito. Ngunit tiyak na hindi ito sa akin. Kanino ang batang ito? Wala itong kinalaman sa akin. Wala akong pakialam. Aking Kuya Peiji. Siyempre, noong harap ng Tio at Ya, inamin mo na. Ito ang aming baby. Ngayon, bakit hindi mo na inaamin? Dahil ba sa babaeng ito? Gusto mong magbago ng isip? Wala akong pagsisisi. Tanging ang batang nasa tiyan mo lang. Ang tunay kong anak. Sapat na ba? Ang batang ipinagbubuntis mo lang. Ang tunay na anak ko, Peiji. Nasiyahan ka na ba? Siyempre, siya ako. Kuya Peiji, alam ko na ikaw ang pinaka nagmamalasakit sa akin. Mahal mo ako. Narinig mo ba, baby? Mahal tayo ng tatay. Hindi siya magmamalasakit sa ibang mga anak. Sira ulo. Talagang 2 baliw. Dapat kayong 2 ay nakalakip magpakailanman. Nilunok ko ang susi. Huwag kayong lumabas at magdulot ng gulo. Ran-ran. Ran-ran. Kailangan kong ipaliwanag ito sa iyo ng maayos. Walang anuman, hindi buntis si Wenyi. Siguro nakita kanyang buntis ka na. Kaya nagkunwari siyang buntis din. Huwag kang magkamali. Wala akong ginawa sa kanya. Sabi ko na sa'yo ng ilang beses. Wala akong pakialam dyan. Matagal ka na bang kasama niya? Naapektuhan na ang utak mo niya. Hindi na makaintindi ng tao. Umalis ka na. Umalis ka na. Day-day. Sinabi na ni Wendy sa lahat na siya ay buntis. Pero ito ay isang kaso ng pagbubuntis bago kasal. Kung ikakalat, hahatulan siya ng tao. Natatakot akong hindi niya kayanin. Kaya, ano bang dapat niyang hindi kayanin? Siya na mismo ang nagpakalat ng balita. Tapos natatakot pang mapintasan ng iba. Sobrang inosente lang siya. Wala siyang alam. At saka buntis ka na ngayon. Maaari mo bang? Huwag sabihin sa labas na ang bata sa tiyan mo ay akin. Kaya para makasama siya, nag-arte ka sa palabas na ito. Mas pinili mong ang ating tunay na anak ay maparatangan na anak ng iba. Hindi mo ba? Aaminin ko. Siyempre, aaminin ko. Ang anak sa tiyan mo ay anak ko, si Peiji. Siyempre, aaminin ko. Ngunit siya, palaging humihingi sa akin. Talagang hindi ko kayang tiisin. At saka, may sakit pa siya. Pwede naman kayong magpakasal. Kahit ano pa man ang maging anak, totoo man o peke. Lahat ay formal at legal na.
Hindi pwede yun. Ding ding. Mahal na mahal lang kita sa buong buhay ko. Bilangin mo, wala nang iba kundi ikaw. Ruan. Maaari mo bang isaisip ang kanyang kalagayan? Pakiusap, pakisuyo siya. Huwag mo nang sabihing may sakit siya. Talagang nakakadiri na. Gawin mo ang gusto mo. Wala itong kinalaman sa akin. Ibig sabihin, pumayag ka na. Buti na lang hindi ko talaga balak. Panatilihin ang batang ito. PJ, ikaw ang sakit ng ulo mo. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat. Ruan. Sige, ituturing kong sumang-ayon ka na ah. Mga tao na nag-aalaga. Ruan. Hindi kita pababayaan na mag-isa sa pagkompromiso. Gagawin ko rin ang aking bahagi. Para bigyan ka ng seguridad. Ruan, okay ka lang ba? Tia, huwag kang mag-alala, nandito ako sa ibang bansa. Hindi na kami magbabalikan. Hindi rin mag-iiwan ng bata. Nainom ko na ang gamot pang terminate. Maghihintay muna ako ilang araw. Pagkatapos, pupunta na ako sa ospital para uminom ng ikalawang gamot. Pagkatapos, tapos na lahat. Mas maganda nang tapusin na ito. Si PJ, kahit sa ugali o sa pinagmulan, hindi talaga kaayon sa'yo. Kung tapos na. Nung buhay pa ang mga magulang mo, may nakatakda ng kasunduan para sa'yo. Ang pamilya na nakatakda mong pakasalan ay 100% ng P-family. Mga sanga na hindi maabot dahil nag-withdraw ka na sa kasal. Bakit hindi mo isaalang-alang na magpakasal sa Beijing? Iyan ang hiling ng mga magulang ninyo. Kung ayaw mo pa rin, ako na lang ang magdedesisyon na i-withdraw ito para sa iyo. Para hindi na sila mag-alala palagi. Tungkol sa aking sitwasyon, sinabi mo na ba sa kanya? Sinabi ko na, tungkol sa mga ganitong bagay, ako'y tapat at tuwid sa aking pamilya. Walang kahit anong pagtatago. Sabi ng lalaki, hindi siya nagmamalasakit. CJ, dahil hindi siya nagmamalasakit, kaya't maghanda na para sa kasal. Hintayin mo na matapos ko ang mga bagay dito. Babalik ako para magpakasal. Sige, tita, ayusin ko na ito para sa iyo. Tama nga, meron akong litrato ng batang iyon. Ipadadala ko sa iyo para makita mo. Bakit parang may nakita na akong ganito dati? So, siya pala. Bairan, mamatay ka na. Patayin kita. Mamatay ka na. Pasensya na, Miss Bai. Huli na kami sa gabi. Yung baliw na to may dalang kutsilyo, pinipilit buksan ang pinto. Nakarating kami agad nang malaman namin ang balita. Ayos ka lang ba? Si Bairan ay sinisisi ka. Ikaw ang nagpasulong kay Judge Peiji na magpa-sterilize. Gusto ko pang magdalang tao ng anak niya. Sterilize. Gusto mo bang tumawag ng pulis, Ginoong Bai? Ibinato mo. Umuwi ka na. Pumunta ka na sa impyerno. Huwag kang mag-report. May sakit siya. May problema siya sa pag-iisip. Kung may sakit sa pag-iisip siya, ikulong mo na lang siya. Bakit mo pa siyang palayain para makasama sa iba? Talagang nakakatakot nga naman. Gumamit ng lubid para itali siya. Yung baliw na aso sa aming baryo. Ganito ang pagkakatali. Ranyan. Naging ganito siya dahil sa aking vasectomy. Kaya siya nagalit ng ganito. Maaayos ko lang siya. Wendy, huwag ka nang magulo. Ran. Dahil sa mga sakripisyo ko. Hindi ba pwedeng huwag mag-report sa pulis? Tama nga, pinilit mo siyang magpa-vasectomy. Sinira mo ako. Hindi ko kayang magdalang tao ng anak niya. Wendy, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mo bang ipagkasundo ko ito? Sinasabi ko na sa iyo na ako. Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Sapat na. Kayong dalawa, mga baliw. Kung maaari, lumayo na kayo. Anong utang na loob ang ibinibenta ko sa inyo? Ayokong maging bahagi ng dalawa ninyo. Sa laro na ito. Ruan, huwag kang magalit. Gumawa ako ng ligasyon para patunayan lang. Sa buhay kong ito, sa'yo lang ang anak.
Huwag mong ikumpara sa maliit na Wen. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo akong kausapin ngayon. Ng mga nakakadiring salita. Ayaw kong makinig. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang batang ito. Ako. Ruan. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako ngayon. Aalis na ako ngayon. Hindi. Umalis na tayo. Banal na kulay. Banal na kulay. Ginoong banal. Uuna na kami. Lahat sila baliw. Alam lang magpakabaliw. Nakatanggap na ng ikalawang gamot. Maaaring makaramdam ng pananakit ng tiyan at pagdurugo. Lahat ito ay normal. Huwag mag-alala. Pagkatapos ng ilang oras, automatikong ilalabas ang buntis na sac. Naiintindihan ko na. Salamat po, doktor. Ikaw na naman. Bakit ikaw na naman? Bakit ang hirap mong mawala? Kailangan mo bang ipilit na mamatay ako para makapagpahinga ka? Pakiusap, linawin mo ito. Sila ang humahabol sa akin dito. Anong ibig mong sabihin na ako'y hindi mawala? At saka, wala akong pakialam kung mabubuhay ka o hindi. Huwag mo akong istorbohin. Ikaw, maliit na lay. Huwag kang magalit. Buntis ka ngayon. Huwag kang magagalit. Tama nga. Mukhang, si Paige at Wenny, itong dalawang baliw, ay nagpapaniwala sa lahat na siya ay may anak. Ruan. Madam at sir, pwede bang makausap ka namin ng sandali? Pasensya na, nagmamadali ako. Huminto ka. Pinilit mo si Aji na magpa-sterilize. Napakalaking bagay nito. Walang kahit isang salita na sinabi sa amin. Gusto mo lang umalis? Walang paraan. Ako, si Xiaoyi. Hindi ka ba nagsabi kanina na nauuhaw ka? Mabilis, ipakuha mo kay Aji ng isang bote ng tubig. CJ. Mabilis, gawin mo na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ranyan sabi ni Aji. Buntis ka na rin. Mukhang dati ay binawasan ko ang halaga mo. Akala ko, ikaw ay isang mabait na babae na may malasakit. Ngunit hindi ko inasahan na ang isip mo ay naging ganito kabagsik. Hawak na hawak mo ang anak ko. Matagal ko nang sinabi na hindi siya mabuting tao. Gusto mo maging ikatlong tao na makialam sa relasyon ng iba. Mabuti bang tao ka? Noong una, sila ay magkasama. Hindi ako pumayag. Iginagalang ko kayo bilang mga nakatatanda. Tinatawag ko kayong tito at tita. Pero una-una, hindi ko alam ang tungkol sa pagkakasangkot ni Paige. Ano man ang sabihin niya, wala itong kinalaman sa akin. Pangalawa, kung alam ko lang, na may isa siyang kaibigan na pwedeng magalit anumang oras. Noong una siyang umamin sa akin, kahit na nakaluhod siya at humihingi. Hindi ko siya titingnan kahit isang beses. Akala mo sino ka? Ang anak ko, hindi kanya mapapansin. Swerte mo na iyan sa 8 buhay mo. Sa paningin mo, anak mo, marahil ay kayamanan. Pero sa paningin ko, isa lang siyang bato sa dumi. Sama-sama at matigas. Kahit na itapon ko siya, mapapaligaya ko lang ang sarili ko sa dumi. Byron, ikaw. Papatayin kita. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil pinilit mo si Paige na magpa-sterilize, ay makakabawi ka sa bata sa tiyan mo. Binubugbog kami. Ako, ang ikasyam na henerasyon ng pamilya Pei ay nag-iisa lang. Basta't ang nasa tiyan ni Ahi ay iyon lang. Sapat na iyon. Tama. Kung gusto mo pang, bigyan ka ng konting dangal. Itigil mo na lang ang pagbubuntis ng bata. Huwag na kayong mag-abala. Kaya ko nang pumatay sa kanya. Kasi dugo pa rin kayo ng pamilya ni Pei. Isang kahihiyan na hindi niya makakalimutan habang buhay. Galit na galit ako. Ayoko na. Mga magulang, ngayon, kailangan niyo akong humanap ng lalaki. Kuya Paige, nakapag-sterilize na siya. Kung hindi ako magkaanak, babalik ako at magpapakamatay. Mamamatay sa harap mo. Talagang isang ganap na baliw. PJ, ito ang ginawa mong ugali sa kanya. Anong tinitingnan mo? Umalis ka na. At ikaw pa. Umalis ka na.
Sino ng sobrang careless? Yung sa pregnancy test na ihi. Pati yung label ng urine test para sa kidney stones, pwedeng mapalitan. Dai. Bakit ka naman nandito ulit sa ospital? Magpapa-check up. May hindi ba sa katawan mo? May problema ba ang anak natin? Kuya Peji, bakit ang tagal mong bumili ng tubig? Tara na, umalis na tayo. Naghihintay pa ang tito at tita natin. Kuya, ibabalik mo sa akin. Reseta ng ospital. Bakit ka nasa ospital kung maayos ka naman? Rang. May tinatago ka bang bagay sa akin? Talaga bang hindi ka maganda ang pakiramdam? O ano na ang nangyari sa anak natin? Nakalimutan mo na ba, Aan? Ano bang ginagawa mo? Nandito pa si Xiaoyi. Buntis pa siya sa anak mo. Bakit mo pa siya pinapansin? Nasa ospital siya. Nag-aalala ako para sa anak niya. PJ, ikaw ba ay interesado lang sa kanya? Hindi ka man lang nag-aalala. Ako at ang batang nasa tiyan ko. Kung ganito nga, wala na akong pag-asa pang mabuhay. Kung ganito na lang ang buhay ko, anong silbi pa? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag mong gawin yan, hindi pwedeng mangyari. Aji, ang anak sa tiyan niya, anong kinalaman mo dyan? Dapat alagaan mo. Ang anak ni Xiaoyi sa tiyan niya. Iyan ang tunay mong anak. Hindi. Ang anak na dinadala ni Ranran ang tunay. Dai, gago kang tao. Tinuhulaan niya ay isang anak sa labas. Nagtutukso siya ng mga lalaki sa labas. Para ikaw ang mag-ako ng kasalanan. Hindi namin tatanggapin ang taong ganyang bobo sa pamilya namin. Mas maganda pang ang mamatay ang batang ito. Tumayo ka dyan. Bumalik ka. Tingnan mong mabuti. Ito ang iyong sariling dugo. Kung alam niyo lang, na ang nawala ko ay ang inyong apo. At kung si Wenyi ay hindi kailanman nagdalang tao, anong pakiramdam kaya iyon? Sino si Wenyi? Narito na ang iyong pregnancy check-up report. Ito. Dito. Ito. Ayos lang ba, Miss Bai? Ikaw. Ruan. Miss Bai. Ay, Angie. Riggs, Angie. Ri, doktor, pakiusap, tulungan mo siya. Pakiusap, ihanda ang mga kagamitan. Ran. Buntis ako. May bato sa bato. Saan na ang apo ko? Nagbuntis ako. Yung nasa tiyan ni Bairan. Hindi ba't? Bakit bigla na lang nagdurugo? Itong bata. Sigurado ka bang sayo ang batang ito? Kuya Peji, umalis ka. Dapat lumayo ka. Kung may mangyaring masama kay Ruan at sa bata, hindi kita patatawarin. Kuya Peji. Tia, sinasabi ko sa'yo, mula pagkabata, ikaw ang aking tinutukan. Bakit ganun? Bakit mo ako at si Tio P ay niloko? Ikaw nga. Wala akong dinadala. Talagang wala akong dinadala. Nasaan ang bata? Saan pumunta ang bata? Sige na. Unahin na nating alamin ang kalagayan ni Bairan. Iyon ang dugo ni Aji. Ating apo. Tama.
Kuya. Nars, kumusta na ang sitwasyon? Nars, pakiusap ko sa'yo. Kailangan nating iligtas ang bata. Nars, ako'y nag-iisa sa aming angkan. Kailangan kong iligtas ang batang ito. Iligtas ang bata. Ngunit ang pasyente ay sumasailalim sa curettage. Iligtas ang bata. Ngunit ang ginagawa ng pasyente ay curettage. Mabilis. Delikado ang kalagayan ng pasyente. Kailangan nating tawagin si Direktor Wang. Nars, kumusta ang bata? Wala na. Tama. Wala na. Hindi rin ba kayo? Balak na rin bang hindi kunin ang batang ito? Anong ibig sabihin ng sinabi niya? Ang weird talaga. Nagawa na ang operasyon sa kanyang uterus. Tapos tanungin pa rin ako tungkol sa anak ko. Mula sa simula. Nagsimula. Akala namin lahat na buntis si Xiaoyi. Pero sino ang nakakaalam na hindi siya? Tiyo at Tia, kaninang umaga. Hindi ba't sinabi niyo na ang bata sa tiyan ko ay isang ligaw na bata? Ang bilis niyong nakalimot sa sinabi niyo. Kawawa naman. Talagang kawawa naman. Kami sa Pamilya Pei. Ano ba talaga siya? Anong kasalanan ang ginawa niya? PJ, sabihin mo sa akin. Nasa tiyan ba niya ako? Dugo ng Pamilya Pei. Ito ang lahi ng Pamilya Pei. Magaling ka talaga. Ang batang nasa tiyan ni Ranran ay anak ko talaga. Walang pagbubuntis si Wenyi. Naiinggit siya na buntis si Ranran ng anak ko. Nagsinungaling siya ng napakalaki. Sinasabi mo, alam mo namang hindi buntis si Wenyi. Niloko mo kami. Tapos nagpa-sterilize ka. Ikaw. Wala sa Pamilya Pei. Ang katulad mong di matuwid na anak. Ako. Lolo P, huwag mo akong gulatain. Tatay, umalis ka. Wala akong anak na katulad mo. Doktor. Lao Pei. Rang. Pasensya na. Ako ang nagkamali. Hindi ko dapat nakipag-cooperate kay Wenyi. Sa ganitong kalokohan, na nawala pa ang anak mo. Rang. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Dapat akong mamatay. Hindi ko dapat siya pinabayaan ng ganito. Na nagdulot ng ganitong malaking gulo. Na nagresulta sa pagkawala ng ating anak. Akala ko. Hindi niya alam na ako ang nagpasya na ipalaglag ang bata. Ranyan. Nakiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako, okay ba? Ranyan. Nakiusap ako sa'yo. Sige na. Hayaan mo na lang siyang isipin na ako ay nagpalaglag. Tingnan mo yung galit na galit niyang itsura ngayon. Alam mo ba na pinatay ko siya? Katutubong anak ko. Hindi ko pa alam kung paano siya magwawala at maghiganti sa akin. Ang kulay. Kung talagang gusto mong mapatawad ako, dalhin mo si Wenyi, yung taong may sakit sa pag-iisip. Kung saan ka man gusto mong pumunta, umalis ka ng malayo. At ikaw at ang pamilya mo. Lahat kayo, umalis kayo. Ran. Kuya Peiji. Bakit ka nandito? Natakot si Ranran at nagkaroon ng miscarriage. Pinatay mo ang aming anak. Bakit ka pa nandito? Ang sira ulo mo talaga. Pwede ka bang umalis? Sa mundo ko? Sira ulo. Kuya Peiji, hindi mo pa kailanman tinawag na sira ulo ako dati. Dahil ba sa batang ito? Ganyan mo ako tratuhin. Bakit mo ako ginaganyan? Hindi siya basta-basta. Iyan ay aking sariling dugo. Aking anak, si Peiji. Kaya't ako'y humihingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad, okay ba? Tawad. Isang saksak. Sapat na ba ang isang saksak? Alam ko, hindi ako karapat-dapat mamatay. Dalawang saksak. Basta't hindi ka magalit. Ano man ang gawin ko, ayos lang.
Sapat na. Nagmamalimos ako sa iyo. Paalisin mo na ako, pwede ba, Wenyi? Hiling ko sa'yo. Paalisin mo na ako, pwede ba? Kuya Peiji, alam ko na. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ayaw mong mawala ako. Ayaw mong masaktan ako. Walang anuman, Kuya Peiji. Kahit na ikaw ay nagpa-vasectomy. Ayos lang iyon. Lahat ng nasa tiyan ko ay mga anak mo. Halika, tingnan mo. Umalis ka. Kuya Peiji. Hello, 110. Huwag, Ram. Mayroon lang siya. Ram. Anong ginagawa mo? Sira ulo ka. Naku, paano niya nakuha ito? Ikaw, ang cute mo. Sa hospital record na yan, nakasulat ng malinaw. Paano ka naging anak ng walang ama? Huwag mong asahang ako ang sisihin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong plano ang binabalak mo? Gusto mo lang si Brother Pei. Magsisisi ka habang buhay. Itaga mo siya sa iyong tabi. Walang paraan. Sapat na. Umalis ka sa akin. Umalis ka sa akin. Kuya Peiji. Kuya Peiji. Hello. Tita. Ran. Kamusta ka dyan? Ayos lang ba ang tungkol sa pagkalaglag? Ayos lang. Walang masyadong nangyari. Kaya lang, natatakot akong magalit si Peiji kapag nalaman niya ito. Ran. Dapat mong matutunang protektahan ang sarili mo. Huwag makipagtalo sa mga baliw. Sa harap ng kapayapaan. Walang anumang mahalaga. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Tama ang sinabi ng tiyahin. Para sa isang lalaki, hindi sulit na isakripisyo ang karera. Kung mawawala na ang buhay, ano pang kahulugan ng lahat ng ito? Ginoong He, gusto kong magbitiw. Ang pangunahing kulay ng kasal ay champan. Binudburan niya ng kanyang paboritong puting lily of the valley. Sumusunod na naman siya sa iba. Kung gusto mo, magpahayag ka na. Bakit hindi ka matapang? Tulong ko, pare. Sabihin mo lang sa kanya. Noong araw ng pasukan, nahulog ka agad ang loob mo sa kanya. Umalis ka. Ran. Kung sana, naging matatag ako tulad ni Peiji. Hindi sana, mo naranasan ang mga paghihirap na ito ngayon. Hey, si Laiheng ito. Tia, gabi na ng husto, may kailangan ka ba? Huwag mo munang ayusin ang kasal. Tulungan mo si Tia. Nababahala ako na baka may mangyari kay Ranfan. Anong nangyari kay Ranfan? Pwede ka bang pumunta sa Ningxing? Tulungan mo akong sunduin siya. Sige, bibili na ako ng tiket ngayon mismo. Rang. Kakatapos mo lang mag-miscarriage. Pwede kitang ihatid pa uwi sa kotse ko. Beiji, pakisuyo na, pakiusap, pwede ba? Pakawalan mo na ako. Anong gusto mong gawin ko pa? Kailangan mo akong pakawalan. Talaga bang nakakatakot ako? Gusto ko lang sanang ihatid ka pa uwi. Huling pagkakataon na. Ayos lang ba? Hindi pwede. Ran. Huling pagkakataon na lang. Pwede bang ihatid kita pa uwi sa huli? Ran. Kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo. Huwag makipagtalo sa mga baliw. Sa harap ng kaligtasan, wala nang ibang mahalaga. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Naiintindihan mo ba? CJ, huling pagkakataon. Kung lalaki ka talaga, sabi mo ang totoo. CJ, sasabihin ko ang totoo. Hindi kita lolokohin. Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Si Wenyi ay dapat hindi. Nagsabi sa kanya, tungkol sa pagkalaglag ng bata.
Walang katapusan, di ba? Kuya Peiji, tulungan mo ako. Mamamatay na ako. Huwag sa harap ko. Naglalaro ka na naman ng ganitong laro. Sabi ko na nga. Bahala na kung buhay ka o patay, hindi na ako mag-aalala. Kuya Peiji, ginahasa ako. Anong sinasabi mo? Xiaoyi. Paano nangyari ito? Kuya Peiji. Bakit ganito? Anong nangyari? Gusto ko lang magbuntis. At magkaroon ng anak sa'yo. Kaya naghanap ako ng lalaki online. Pero 3 o 4 sila ang dumating. At tinali pa ako. Ikaw, nabaliw ka ba? Ganun ba talaga? Kuya. Sige na. Tawag na ng pulis. Bakit siya nandito? Ako ang nagdala sa kanya. Ayaw kong makita siya. Dahil sa kanya, nangyari ang ganito sa akin. Ngayon gusto pa niyang magulat sa pulis. Gusto niyang ipaalam sa lahat ang tungkol sa panggagahasa sa akin. Sabihin mo sa lahat, Ming. Huwag ka nang magulat. Sa mga ganitong bagay, huwag nang magulat. Parang inilantad mo na nga sa publiko, di ba? Paano pa siya makakatanggap ng tama sa sarili niya? Kahit nagalit ka sa kanya, hindi ka pwedeng maging ganito kabrutal. Ganito na siya. Bakit hindi pa rin kayo mag-report sa pulis? Para bang naipit ang utak niyo sa pinto? Xiao Kiyuan. Sandali lang. Kailangan kong dalhin siya sa ospital mamaya. Maaari mo bang samahan siya para sa isang pagsusuri? Hindi naman maganda na ako, isang malaking lalaki, ang magdala sa kanya para sa pagsusuri. Hindi ito maginhawa. Isipin mo na lang na humihingi ako sa'yo. Wala naman akong obligasyon dito. Ranyan, ganito na siya. Ikaw rin ay babae. Wala ka bang kahit kaunting awa? Bakit ka ngayon naging ganito kakasukdulan? Ang awa ay awa. Pero bakit ko siya tutulungan? Anong karapatan niya? Sinira niya ang buhay ko. Ilang beses na akong pinatay. At tutulungan ko pa siya. Pasensya na. Hindi ako ganun kabait. Isipin mo na lang na nagmamakaawa ako. Day. Sa totoo lang, si Xiaoyi, hindi naman talaga masama. Wala siyang masyadong masamang intensyon. Sabi ko na, huwag mo akong hawakan, nakakainis. Hindi ba lagi mong gustong naiwan kita? Tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Tulungan mo akong tapusin ang bagay na ito. Sasagutin ko ito. Pijay, huwag kang magbanta sa akin dito. Paulit-ulit na nagbabanta ka sa akin. Magsimula ka nang umalis. Seryoso ako. Sinasabi ko, tutuparin ko ang aking salita. Sana, sa pagkakataong ito, sumunod ka. Mawawala ako magpakailanman. Iyong mundo. Wala akong ganitong maraming enerhiya para makipaglaro sa inyo. Nagmamadali ako. Mabilis kayo. Kuya Peiji. Ganyan ako. Gusto mo pa ba ako? Sige na. Huwag mo nang pag-usapan yan. Dadaling kita sa ospital. Sumunod ka. Hindi kita iiwanan. Kapatid na Peiji. Alam ko na ikaw ang pinakamamahal mo ako. Tunay kang nagmamahal sa akin. Talagang isang Perez na may problema sa isip. Mahal na mahal. Kapatid na PG, hindi mo ako sisisihin, di ba? Mahal mo pa ba ako? Huwag mo akong iwan, okay? Tapos na ang lahat ng pagsusuri. Sabi ng doktor, may malubhang punit sa loob ng hita niya. Sa ibaba, malubhang punit. Maraming pasa. May pagdurugo. Medyo seryoso ang sitwasyon. Kunin mo ang dugo niya. Doktor, bakit kailangan pang kumuha ng dugo? Sumama kayo sa akin sandali. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Aji, kamusta na si Xiaoyi? Lahat ng sinabi mo sa telepono ay totoo. Totoo ngang na-ospital si Xiaoyi. Tito at tita, kayo'y dumating ng tama. Doktor, ito ang mga magulang ng pasyente. May problema ba? Sabihin mo na lang sa kanila ng direkta. Kaninang pasyente, positibo ang pagsusuri sa ihi.
Ano ang ibig sabihin ng positibo? Nga, doktor. Ano bang nangyari sa anak ko? Pansamantalang hinala. Maaaring nahawaan ang pasyente. Nang ilayo. Baka nagkamali ang doktor. Bata pa nga ang anak ko. Kung sakaling talaga siyang magkaganito. Anong gagawin niya? Huwag masyadong maingay. Huwag hayaan na marinig ni Xiaoyi. Sabi ng doktor, isa lang siyang hinala. Nakuha na ng nurse ang dugo niya. Kailangan pang maghintay sa tiyak na resulta ng blood test report bago natin malaman. Ano na ang gagawin natin? Una, ginawan siya ng ganyan. Ngayon, nahawaan pa ng sakit na ito. Aking munting hi, bakit ganito kaawa-awa ang buhay niya? Walang anuman. Pasensya na po, tito at tita. Sala ko ito. Hindi ko naalagaan si Xiaoyi ng mabuti. Sisiin niyo ako. Walang kinalaman sa iyo ito. PJ, ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo, nagawa ko na. Sana'y maging tapat ka sa iyong salita. Palayain mo ako. Huminto ka, dahil sa iyo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo, paano makakaranas ng mga ito si Xiaoyi? Ano bang gusto mong mangyari para bitawan mo ang anak kong babae? Ano bang kinalaman ko dito? Bitawan mo na. Paano wala akong kinalaman? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ganito kabigat. Ang depresyon ni Xiaoyi, dahil sa iyo. Ilang beses na siyang nagpakamatay. Ikaw ang malas. Sinasabi ko sa iyo, kung talagang nagkasakit si Xiaoyi, hindi kita patatawarin. Pasensya na, tito at tita. Walang kinalaman si Ranran dito. Sana'y ako ang may kasalanan. Lahat ng ito ay aking pagkakamali. Dapat sana ay wala akong kinalaman dito. Kung may dapat sisihin, kayo ang dapat sisihin. At kayo rin. Kung bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon. Lahat ito ay dahil sa inyo. Alam niyo namang may sakit siya. May depresyon. Dinala niyo ba siya sa doktor? Noong nagbanta siyang magpakamatay at nagwawala. Hindi niyo lang siya pinigilan. Kundi pinabayaan niyo pa siya ng walang hangganan. Ngayon, sino ang dapat sisihin? Sige na. Tama na. Ruan. Nasa ganitong oras na. Huwag ka nang mang-asar. Hindi pa sapat. Lalo na ikaw. PJ. Lahat ng aking mga kapighatsian. Nagsimula ang lahat ng makilala kita. Sinasabi mong mahal mo ako. Ngunit sa ngalan ng pag-ibig, patuloy mo akong inaabala. Pinipilit mo ako. Ako. May kasalanan ba ako sa pagmamahal ko sa'yo? Gusto kong magpatawad sa'yo. May mali ba ako? Sino ang may pakialam sa iyong kabayaran? Ang pag-ibig mo ay katulad ng init. Nakakainis. Nakakadiri. Dahil sa iyong pag-ibig. Namumuhay ako na parang daga sa kanal. Hindi makikita sa liwanag ng araw. Anong kasalanan ko pa ba? Sawa na ako sa lahat ng ito. Pagod na rin ako. Gusto ko nang lumayo agad sa'yo. At sa mga taong baliw sa paligid mo. Gusto ko lang ng payapang buhay. Ikaw ay Ginoot Ginang. Ako ang iyong magiging kasintahan sa kasal. Lu Laiheng. Kumusta? Ako ay Bairan. Xiaoyi, wag. Huwag kang pumunta dito. Bumalik kayo dito. Mamatay ako para ipakita sa inyo. Xiaoyi, huwag kang magpadalos-dalos. Kalmado ka lang. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Makinig ka. Pang Brother PG. Sinasabi mo naman. Namamahalin mo ako. At aalagaan ako habang buhay. Ngunit, bakit ayaw mo na sa akin ngayon? Sinasabi mo naman, na para sa iyo, na magbuntis ng anak mo, naghahanap ng anak sa malaking halaga, nahawaan ng light. Bakit ayaw mo na sa akin ngayon? Ilang beses na kitang sinabihan. Ang mahal ko ay si Ranran. Palagi kitang itinuturing na kapatid. Maaari kitang alagaan habang buhay. Ngunit hindi kita maaring pakasalan. Aji. Tita, pakiusap. Sa oras na ito, huwag mo na siyang pasakitan. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, talagang mamamatay siya sa harap natin. Isipin mo na lang na humihingi ng tulong ang tito mo. Sana ay sumang-ayon ka na pakasalan siya. Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko magagawa. Tama si Ranran, walang duda. Si Xiaoyi ay naging ganito ngayon. Lahat ito ay dahil sa atin. Tayo ang sobrang nagpalambot sa'yo. Kuya Peji, anong ginagawa mo? May layo ang dugo ko. Huwag mo. Alam ko na. Gamitin mo ang kutsilyong may dugo mo. Patayin mo ako. Sa ganitong paraan tapos na ang lahat. Sasama ako sa iyo sa kamatayan. Ganun na lang.
Siguradong magiging masaya si Ranran, di ba? Halika na. Halika na. Bairan, wala talaga siyang pag-ibig sa'yo. Alam mo ba talaga? Noong araw na iyon na siya idumugo. Pumunta siya para sa isang curatage. Pumunta siya para magpalaglag. Anong sinabi mo? Hindi. Hindi ako naniniwala. Impossible ito. Hindi kayang gawin ito ni Ranran sa akin. Hindi siya magiging ganito kabutas sa puso sa akin. At PJ. Walang pagmamahal si Bairan para sa'yo. Sinasabi niyang marumi ka. Sinasabi niyang marumi ang mga anak mo. Kung hindi, paano niya magagawang saktan ang mga anak mo? Hindi ako naniniwala. Impossible ito. Kuya Peji, bakit hindi mo pa rin naiintindihan? Ang pinakamamahal sa iyo ay ako. Para sa iyo, mawawalan ako ng buhay ko. Kuya Peji, si Bairan ay hindi ka talaga mahal. Hindi ako naniniwala. Impossible. Sobra kaming mahal sa isa't isa. Palagi kaming nagmamahalan. Hindi ako naniniwala. Kung tunay siyang mahal ka, paano niya magagawa ng pumatay ng anak mo? Ito ba talaga? Hindi niya ako mahal. Kuya, matagal nang hindi na niya ako mahal. Ranran, kung ganito ka kasakit, huwag mong sisihin ako sa pagtalikod sa pangako. Kahit saan ka magtungo, mahahanap kita. Sisiguraduhin kong mahahanap kita. Siyempre. Bubuksan. Akala ko, mag-aasawa ako kay Luliheng. Pareho kaming nagsasagawa ng kasunduan ng aming mga magulang. Pero hindi ko inasahan na si Luliheng ang nagsabi sa akin na mula pa noong unang araw ng pagpasok ko sa kolehiyo, naging lihim na crush na niya ako. Sabi niya, na bago pa man niya nakilala si Peji, naging interesado na siya sa akin. Nagsisisi siya na hindi siya naging proactive tulad ni PJ. Wala akong magawa kundi tumingin lang, habang kinukuha ako ng iba. Ranran, noong araw na iyon, bigla akong tumanggap ng tawag mula sa iyong tiyahin. Sabi niya, nang pumayag kang pakasalan ako. Sobrang saya ko, hindi ako natulog buong gabi. Alam mo ba? Tanga, masaya rin ako. Parang tsunami ang kanyang pagmamahal na dumadaloy. Unti-unting. Ako rin ay nahulog sa kanyang lambing. Maganda talaga si Janjan sa amin. Maganda rin si Ranran sa amin. Maganda ang paningin ng magulang mo. Pinili ka nilang pakasalan sa magandang kasal. Sa panahong ito, nakikita ko si Luliheng. Halos binibigay na niya sa iyo ang buong mundo. Tunay namang mabait siya sa akin. Maingat at maasikaso. Basta tungkol sa akin. Lahat ng bagay ay siya mismo ang gumagawa. Naghahanap pa ba si Peji sa iyo? Noong araw na iyon, kinuha ako ni Liheng. At pagkatapos ay sinarado ang lahat ng aking impormasyon. Akala ko, hindi na ako mahahanap ni Peji. Ginoo, pakipakita ang iyong imbitasyon. Ay naku. Matagal na akong hindi. Nakatulad ng ngayon. Nakapagpahinga at komportableng buhay ay tapos na. Lahat ng iyon ay lumipas na. Ranran. Ranran, tandaan mo. Tia, ang magiging ikakasal ay hindi na makapagpigil. Pumunta na upang makita ang bagong kasal. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maagang nag-ayos at nag-makeup. Hindi rin ako nag-almusal. Binilhan kita ng espesyal. Paborito mong kakanin. 3 oras na lang ang nalalabi sa kasal. Magpakabusog ka na muna. Paano mo nalaman na gusto kong kumain ito? Hindi ko na naman sinabi sa'yo.
Basta tungkol sa'yo. Alam ko na. Mas marami pa kaysa sa iniisip mo. Kaysa sa akala mo. Lihim na pag-ibig. Matagal lang naghintay ng 7 taon. Siguradong masakit yon, di ba? Basta ikaw. Kahit gaano pa karaming 7 taon. Handa akong maghintay. Ang ganda ng misis ko. Huwag kang masyadong makulit. Nervyoso. Medyo. Masyadong maaga pa ang kasal. Pwede kang lumabas para makalanghap ng hangin. CJ. Maligayang bagong kasal, Madam Lu. Salamat. Wenny. Wenny. Maligayang bagong kasal. Salamat. Parang nakita ko si Wenny. Baka mata lang ba ang nakita ko? Bakit ang lamig ng kamay ko? Kahit isang saglit lang, lamig na agad. Walang anuman. Pupunta ako at magluluto ng mainit na tsaa para sa'yo. Anong nangyari? Walang anuman. Kaya sa tuwing naiisip ko na makakasama kita sa simpleng buhay, nagmumukha akong masaya. Nalaman kong pinatay mo ang ating anak para makasama ang lalaking ito. Renyan, sobrang mahal kita. Ganyan mo ako tratuhin. Hindi ko kailanman hahayaan kang magpakasal sa kanya. Noong una, si Wenny, upang pigilan tayong magpakasal, pumili ng magpakamatay sa ating kasal. Ngayon, ulitin ko ang ginawa niya. Sa ganitong mahalagang araw, mamamatay sa iyong kasal. Hindi mo ako makakalimutan sa buong buhay mo. Aking kapatid na Paige. Ginoo, sabi ng seguridad kanina, may isang taris na kahina-hinala na mag-asawa na nakalusot sa kasalan. Marahil ito ay ang dating kasintahan ng ginang at ang kanyang may sakit na kababata. Tara, maging mahinahon. Hulihin sila. Huwag magdulot ng masamang alaala sa ginang. Tara. Magsisimula na ang kasal. Bumaba na tayo. Bakit ka nandito? Nandito ako para tulungan ka. Tulungan mo ako. Alam ko. Simula nung araw na iyon, alam mo yung mabait na si Bairan. Nang patayin niya ang anak mo, hindi ka na makapagpigil sa sakit. Walang anuman, kuya. Narinig ko ang sinabi mo kanina. Nakarinig ako. Gusto mong mamatay. Mamatay sa kasal ni Bairan. Para magdusa siya sa buong buhay niya. Sasamahan kita. Sama-sama tayo. Gusto mo bang maging mga takas na magkasintahan? Pero, bago tayo mamatay, kailangan kong ibuhos ang dugong ito sa mukha ni Bairan. Ito ang aking dugo. May virus ang aking dugo. Ang virus ay maaaring dumaan sa ang kanyang mga mata at bibig. Diretsong pumapasok sa kanyang katawan. Nagpapasok din sa kanya ng sakit. Nagpapasok din sa kanya ng sakit. Hindi pwede. Ayos ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Walang sinuman ang pwedeng makasakit kay Ranran. Hindi pwede. Ibigay mo sa akin ang bote. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Kuya Paige, ano nang ginagawa mo? Dugo ko, ang aking dugo. Kuya Paige, anong ginagawa mo? Ganito na siya makitungo sa'yo. Pero iniisip mo pa rin siya. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Kinamumuhian ko siya. Pero ang kinamumuhian ko lang ay ang hindi niya ako mahal. Never kong naisip na saktan siya. At hindi ko papayagang may makasakit sa kanya. CJ, dahil mahal mo siya. Kahit ano pa man, gusto kong sirain siya. Basta mamatay siya. Ikaw lang ang mamahalin mo na lang ako. Sa buong buhay ko, maaari lang kitang mahalin mag-isa. Hindi. Huwag, Xiaoyi.
Bairan, ang bait mo talaga. Bairan, huwag kang pupunta. Simula ngayon, kahit gaano man kahirap o kabiguan, kasama kitang haharapin lahat. Huwag kang pupunta. Bakit ka? Huwag kang pupunta. Bitawan mo na. Sino ang nagsabi na pupunta ka? Salamat sa pagbabahagi ng aking pangarap kasama mo. Lahat ng bagay ko. Ranshan, pakasalan mo ako. Ayaw mo bang mamatay? Susuportahan kita. Kuya. Habulin mo sila. Mag-ingat ka, may igayo ang babaeng iyon. Ranshan. Sinasabi ko sa iyo. Nagawa ko ito ngayon. Hindi na kami ni Wenyi. Magsasama sa iyong mundo. Dapat kang maging masaya. Dapat kang maging masaya. Anong nangyari? Wala naman. Parang isang bato na matagal nang nakadagan sa puso. Biglang nahulog. Walang anuman. Huwag mag-alala. Nandito pa ako para sa'yo. Marahil sa bawat pagkakataon ng pagkakaroon at pagkawala. Lahat ito ay para makatagpo ng tamang tao. Lu Liheng. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakilala ko na